Alam nyo ba na isa sa mga hiniling na graduation gift ni Jace ay crib? At para kay Baby Jenelope daw to dahil wala pa siya na muna daw yung gagamit. Hi mga Marikoy, bago ang graduation ni Jace, dumating na yung mga in-order ko sa IKEA. IKEA, bahala kayo dyan. Basta dumating na sila at delay ito ng almost 2 weeks mga Marikoy. Kasinta nga pala si Daddy Tano na siya na lang yung mag-assemble at wag na akong magbayad para sa mag-a-assemble. Yun lang nga mga Marikoy, umabot ng 10 oras bago natapos ni Daddy Tano. Araw nga na nag-a-assemble siya, araw ng graduation ni Jace at dahil wala namang kaming ganap, kumain lang kami sa labas. Kaya pagka-uwi namin, nagpahinga lang si Daddy Tano tapos ito na yung inasikaso niya. Maabot na nga siya ng gabi at nakuha ko na nga nagising sa pagkatulog ko ng hapon. Pero okay lang yon, ang importante, nag-e-effort siya para ayusin yung nursery room ni Baby Jenelope. Sa kabilang kwarto nga kami dyan para hindi manggulo si Jace kaso narinig niya yung daddy niya kaya nagpapunta siya dito. Dahil nalulumbay ako kapag mag-isa ako mga Marikoy kaya lumipat din ako dito. Totoo lang, aaminin ko sa inyo ngayon na may pinagdadaanan kaming problema ni Daddy Tano. Lalo na ako yung may pinakadinadamdam. Makto pa ngayong buntis ako nangyayari yung problema. At ewan ko ngayong may dinadamdam nga ako, ayokong humihiga na mag-isa. Lagi ko niyayaya si Jay sa kwarto para samahan niya ako. Tapos kapag ako lang mag-isa mga Marikoy, hindi ako nakakatulog. Ang daming pumapasok sa isip ko, kaya mas gusto ko na meron akong kasama. Bukod kay Jace, mga Marikoy, ako din ay excited na mabuo na yung crib at cabinet na in-order namin para kay Baby Jenelope. Pagkabuo, ayan na yung pinagawa ni Jace kay Daddy Tano, nagpabuhat siya at nagpadala siya dito sa may crib. Tuwang-tuwa siya dyan mga Marikoy, pinapaalis niya pa kami, sabi niya dito daw siya matutulog. Medyo kinakabahan lang kami ni Daddy Tano kasi napakabigat niya, baka biglang bumigay itong crib. Pero in fairness naman, nakaya yung bigat ni Jace. Pinagbigyan namin siya kasi matagal niya nang hinihiling sa amin niya na bumili ng crib at ayan nga yung gagawin niya, ihiga daw siya sa crib. Habang nakaupo nga ako, dyan pa nga siya nag-me time mga Marikoy. Anyway, kinabukasan naman, iniling ko kay Daddy Tano na hayaan niya ako mag-ayos dito sa kwarto. Dahil ngayon, ito yung kaligayahan ko at dito nawawala yung mga iniisip ko at pinoproblema. Hindi naman ako nagpapakapagod dyan kasi tinutulungan ako ni Ate Christine. Hindi rin ako nagbubuhat kasi inaabot niya na sa akin lahat. Pag kailangan ko siya at may aabutin ako mga Marikoy, tinatawag ko siya. Naayos ko na muna mga Marikoy kahit hindi pa nalaban to kasi nga magpa-final ayos pa kami at linis kapag malapit na lumabas si Baby Jenelope. Ang importante sa akin ngayon, may ayos ko para hindi kalat-kalat dito at para hindi ako mataranta kapag malapit na ako mga anak. Ayusan ko na nga din itong crib pero lahat ng nilagay ko dyan mga Marikoy lalaban pa namin. Yung ibang gamit na nilagay ko dito kay Jace nung baby siya mga Marikoy, buti na lang na itago ko pa. At kahit pangalawang beses ko na ito na magkaka-baby dahil malayo yung agwat nila mga Marikoy, medyo nangangapa ako ngayon. Kaya nagtatry-try ako ng tamang ayos at lagay ng mga pillow at blanket ni baby. Tulad ng sabi ko kay Daddy Tano mga Marikoy, hindi pa yan yung final look, madami pang pag-ikot yung mangyayari. Meron nga din palang blanket si Jenelope na merong pangalan niya at meron din ganito si Jace, pinagawan ko din siya. Tapos yung bulaklak na binigay namin kay Jace nung graduation, nilagay ko na din dito. Nag-decide na din ako na buksan itong parcel na matagal nang nandito sa bahay namin. In-order ko nga pala ito sa Bolly mga Marikoy, changing pad siya. Dahil dati wala naman akong ginagamit na ganyan. Kaya ngayon ko lang na-realize na malambot pala siya at rubberized. Tapos napakakapalpat, napakatibay. Binuksan ko na nga din pala itong isang parcel na lagayan ng mga wipes, diaper at iba pang mga kagamitan ni baby. Dito ko nga ilalagay ito sa taas ng cabinet katabi ng changing pad. O kasi makita ko na yung pagkakaayos niya mga Marikoy para kapag malapit na akong mga naklinis-linis na lang at laban ng mga kagamitan dito. At dahil matagal pa yon kaya madami pang kaganapang mangyayari dito sa nursery room ni Baby Jenelope. Ngayon, pinapriority ko yung peace of mind ko dahil buntis ako kaya ginagawa ko ito. Pag kasi nag-aayos ako mga Marikoy, nagkakaroon ako ng peace of mind at napakasaya ng puso ko. Dahil wala akong ibang iniisip kundi si Baby Jenelope at saka si Jace. Kapag nag-aayos ako, lalo ako na-excite sa pagdating sa buhay namin ni Baby Jenelope. Ini-imagine ko na yung magiging reaction ni Jace mga Marikoy pagkakita niya sa kapatid niya. Performance pa lang akong buntes pero ayan, malapit na makumpleto yung mga kagamitan ni Baby Jenelope. Madami nagsasabi na masyado pa daw maaga pero para sa akin tamang-tama lang. Dahil pagdating ng third trimester mga Marikoy, gusto ko talaga pahinga na lang at wala nang hinihisip. Yun kasi yung pinaka
katakutan ko dahil nga si Jay sumaktong umabot lang siya ng third trimester. Kaya pagdating ng third trimester, wala na talaga akong ibang gagawin pa. Kaya ngayong second trimester, puro add to cart naman ako ng mga pinakakailangan ni baby tulad ng diaper, wipes, at mga iba't ibang pampahid.